Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunuan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bunuan na maungkat pa sa investigasyon ang global creep. Lacson, ikinanta ang dating DPW Chief. Lacson, sa kanyang pag-upo. Grabe, ang dami ng ikinanta. Isa na dito ang dating DPW Chief at idinawi at ibinulgar kung sino ang BGC Boys na itinalo ang 950 milyong piso na pera ng taong bayan sa kasino. Mga kaibigan, totoo ang Biblia. Ating tignan ang binabanggit ng banal na kasulatan. At totoong-totoo ito mga kaibigan. Halika, atin itong pag-usapan. Idinawid ni bagong Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nag-resign na DPWH Secretary na si Manuel Bunuan sa isang contractor ng flood control projects. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Lacson ikinanta si Bunuan at ang mga BGC Boys. Exodo 23 verse 8, huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat binubulag nito ang mga nakakita at binabaluktot ang mga salita ng mga matuwid. Simula ng kwento, may mga bagay na inuusal ng marami sa bulong-bulungan pero may ibang tao na handang isigaw sa harap ng bayan. Isa sa kanila si Senator Panfilo Lacson. Pero bago natin pag-usapan ang kanyang pagbubunyag, tanungin muna natin ang sarili. Paano kung ang mismong proyektong dapat magligtas sa atin mula sa baha ay siyang bumaha ng katiwalian? Ang pangalan na paulit-ulit. Sa gitna ng investigasyon, muling lumutang ang pangalan na matagal na umiikot sa mga proyekto ng flood control. Pero ayon kay Lacson, hindi ito basta pangalan lamang. Ito'y naging acronym, MDB, Maglangke, Bernardo, Bunuan, tatlong pamilya, tatlong pwersa, isang growing family business. Ngunit kung negosyo ito, sino ang tunay na customer? Taong bayan ba o ang bulsa ng iilan? Ang resignation na hindi pagtatapos. Bumitiw si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan noong August 31. Pero ayon kay Lacson, ang pagbibitiw ay hindi pagputol ng koneksyon dahil sa mga dokumentong hawak ng kanyang opisina. Malinaw, ang anak ni Bunuan ay nakalista bilang isa sa mga may-ari ng kumpanyang nakakuha ng 2.195 bilyong piso na flood projects sa Bulacan. Kung ito'y isolated case, gaya ng dati niyang sabi, bakit parang kumakapal ang ulap ng alinlangan? Ang BGC Boys at ang kasino. At dito papasok ang mas nakakagulat. Habang nalulunod sa baha ang mga residente, may mga opisyal naman na lumulubog sa kasino. Hindi basta libo, hindi basta milyon, kundi 950 milyong piso lang naman ang natala na gross losses. Pero teka, may twist. Dahil ayon kay Lacson, posibleng hindi ito tunay na talo. Posibleng ito'y pera na ipinalit sa chips tapos ibinalik sa cashier bilang di umano'y panalo. Smart o money laundering. Kung gayon, saan napunta ang dapat ay pondo para sa bayan? Ang kasalanan at ang kasulatan. Sa lahat ng ito, muling sumisilip ang sinasabi ng Biblia sa Exodo 23 verse 8, isang babala laban sa suhol. Dahil ang suhol ayon sa kasulatan ay nakakabulag sa mata at nakakapilipit sa salita ng matuwid. Kung ganito ang mga pangyayaring binunyag ni Lacson, totoo nga ang sinabi ng banal na aklat. Ang matuwid ay binabaluktot, ang bayan ay binubulag. Ang tanong na hindi matatapos kaibigan, ngayon, sino ang dapat managot? Mga opisyal ba na nagsusugal ng pondo? Mga pamilya ba na nagiging acronym ng proyekto?
o tayo mismo na patuloy na pumapayag na tayo bahain, hindi lang ng tubig kundi ng katiwalian? Sa bawat litrong tubig na dumadaloy sa lansangan ng Bulacan, baka may kasamang litrong luha ng mga pamilyang niloko. Pero kung totoo ang kasulatan, may hangganan ang lahat dahil ang suhol ay bumabaluktot. Pero ang katotohanan, kahit gaano kahirap tanggapin, ay laging lalabas. Mateo 6 verse 24. Walang nakapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, o kayo magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Mga kaibigan, direktang tinutukoy ng ating Panginoon Hesus na ang kayamanan, pera, suhol, ari-arian ay hindi pwedeng itambal sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga naman, Mateo 6 verse 24, sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang sinabi ni Jesus, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang katiwalian, suhol at kasakiman ay nagbubulid ng kaluluwa. Ngunit ayon sa ating Panginoon Jesus, ang katotohanan lamang ang magpapalaya. 1:8 verse 32. Kaya't habang ang ilan ay pinipiling magpayaman, ang tunay na hamon sa atin ay, pipiliin ba nating maglingkod sa kayamanan o sa ating Panginoon Diyos na nagbigay ng ating buhay? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna Panginoon ng mga katiwalian at mga bagay Panginoon na hindi po namin maintindihan, tulungan niyo po ang aming bayan. Gabayan niyo po Panginoon ang aming mga leaders. Nawa Panginoon ay ibigay sa amin ang tunay na deserve po ng inyong bayan na leadership. Gabayan niyo po Panginoon kami na kayo lamang po Panginoon ang tanging leader na hindi nabibigo at amin na pong ipinapasakop ang aming buong puso, ang aming buong pagkatao sa inyo. Gabayan niyo po kami at salamat po sa aming Panginoon Jesucristo na siya pong ideal na leader po namin. At nawa po'y mag-radiate ito sa puso ng bawat isa, lalong higit sa aming mga leaders. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at gabayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.